Posible nga ba na itong si Gian Mamuyak ng Phoenix Fuel Masters ay matrade kaagad-agad sa San Miguel Beermen? Kalilipat lamang ni Mamuyak dito sa Phoenix Fuel Masters mula doon sa trade sa Rain or Shine. Pero ngayon ang San Miguel daw interesado na ma-acquire ang nasabing player. Na-impress daw ang coaching staff ng San Miguel sa laro ni Mamuyak at yan ang dahilan kung bakit gusto nila itong makuha at maisama dito sa kanilang lineup. Baka daw ibigay ng San Miguel si Jeron Teng na kapalit dito kay Mamuyak. Ito kasi si Mamuyak kapag napunta sa lineup ng San Miguel, yan ang magiging point guard nila. Kasama na itong sila Jerica Hanmisi, pati na rin of course sila Chris Ross. Bagaganda rotation ni Coach Leo Austria kung sakasakali na makuha niya si Mamuyak. At nakita naman natin kung gaano to kahusay maglaro. Hindi lang sa Phoenix kung hindi pati na sa Rain or Shine, Elasto Painters. At itong San Miguel Beer matagal na naghahanap talaga ng isa pang point guard na tutulong naman dito kay Ross. Kaya nga itong San Miguel sa tingin ko, yan talaga yung balak nilang gawin, ay kunin itong si Gian Mamuyak. Yun namang trade para kay Jeron Teng, sa tingin ko fair trade naman yan. Magaling namang scorer itong si Jeron, no? At hindi lang talaga nagkakaroon ng minuto sa San Miguel Beermen. Pero kung sakaling mabigyan ng minuto itong si Jeron Teng, diyan sa Phoenix Fuel Masters, walang duda na ito yung makakapag-contribute din dyan at makakatulong pagdating dito sa pagpapalakas naman ng kanilang lineup. Kaya nga itong San Miguel Beermen, nasisiguro ko na gagawin niya ng lahat para makuha itong si Gian Mamuyak. At ito namang Phoenix Fuel Masters, practical naman yan. Alam nila na sa darating na draft, marami pang mga point guards na available dyan. Kaya pwede na silang makahanap ng kapalit. Plus, nangangailangan din sila ng isa pang scorer para makasama ni Kai Balungay at Richie Rivero at si Jeron Teng. Perfect matchup yan. O perfect na complement para dito sa kanilang mga nabanggit na players. Kaya sigurado tayo magiging isa to dun sa mga trades na aprubahan talaga. Ang TNT tropang 5G ngayon ay naghahanda na dito sa posibilidad na baka masuspend itong si Brandon Ganuelas Roser dahil doon sa nangyaring foul kay Dequan Jones ng NLEX Road Warriors. Nakita naman natin na sabi ng iba aksidente lang yung nangyari, no? Pero sabi nga nila kinakailangan talaga na maayos yan dahil syempre mayroong posibilidad na tignan yung history nitong si Brandon Ganuelas Roser. At ang sabi nga nung iba, baka yan ang dahilan kung bakit ibibigyan ng suspension. Kung ano pa man yung mangyayari dyan, mukhang gagawin daw nitong TNT tropang 5J, hahanap ng iba pang mga forward na ma-acquire para naman masiguro na talagang magiging isa sila to sa mga teams na hindi mawawala ng players. Kababalik lang nito si Brandon Roser mula sa injury. Kaya nga umaasa sila na hindi sana itong mangyayari para dito sa kanilang lineup na masuspend itong si Roser. Pero if ever nga masuspend yan, gusto nilang makasiguro na meron pa silang matitirang mga players na magagamit din. At yan naman talaga yung magiging isa doon sa mga pag-aaralan sigurado ng TNT kung sino pa mga big men na po pwede nilang makuha. Sa ngayon kasi, nandyan naman dito sa Blackwater, pwede silang mag-acquire dyan, pati na rin dito sa iba pang koponan, katulad ng Phoenix, pati na rin itong Converge. Kaya nga si Coach Shotre is confident naman na makakahanap sila ng iba pang mga teams ngayon na po pwedeng magbigay sa kanila ng big man. Basta syempre, okay yung trade offer. At yan ang dahilan kung bakit itong si Coach Chot Reyes ngayon ay nananatili na kumpiyansa sa chances ng TNT para makaabante sa playoffs. Dito sa grupo nila, halos sure naman na papasok sila sa top 4 at bali ang pinaglalabanan na lang talaga dyan sigurado. Sa tingin ko ay yung placing nitong TNT pati na rin nitong NLEX Road Warriors sa kasalukuyan.